na yung Carpio, ano pangalan ng Carpio Duterte? Eh, meron kayong kasunduan nila. Magbabayad ng utang, 8 million pa naman yung sinasabi niyong utang ni BP Sara, di ba? Eto mga kababayan, kapag yan, hindi sinagot ni Inday Sara Duterte, walang pinakita, yung deadma lang. So alam niyo na ibig sabihin nun. No? Ang ibig sabihin nun, mga bossing, patay sunog na lang. Kasi sinagot sila. Patay sunog na lang. Mamamatay din ang sunog na yan. Huwag ka lang sumagot. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Sige na, labas na yung papel. Labas na yung dokumento. Labas na yung kasunduan. Kaso baka wala. Ang nakikita ko dito, dededmahin na lang. Pag tinanong ng mga reporter, Madam BP, nagsalita na po si Congresswoman Luistro. Ano po ang masasabi nyo? Iba na naman po yung isasagot. Kagaya po nung kay Atty. Claire Castro. Sabi po ni Atty. Claire Castro o ni Yusek Castro, kayo daw po saan nyo daw po nanggaling yung fake news patungkol sa, ano ba yun? Patungkol doon sa nakakulong si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang layo ho ng sagot. Yung tanong nasa Montalban, yung sagot to nasa Divisoria, mga kababayan. Di ba? Hindi ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. Siyam o walo? Siyam o walo. Yan, siyam daw. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Ito pong Hindi kagaya ng confidential funds, ano? Yung confidential funds may mga resibo na lumabas. May mga pangalan Kokoy Villamin, may mga pangalan Kokoy Villamin at yun po galing po sa Office of the Vice President at sa Department of Education, mga bossing. Isinabmit po sa COA. aking pagsagot ay hindi po para sa aking sarili. Ako po'y sumasagot sa mga naging pahayag ng Vice Presidente kahapon dahil obligasyon ko po na alagaan ang dangal ng aking mga kababayan dito sa Batangas 2nd District. Ayan. Hindi, tsaka tayo din mga boss chipamo, sir. No? Naliliwanagan tayo kung ano yung katotohanan. Hindi tayo, ganyan pala si Luistro. Hindi pala nagbabayad ng utang yan. Di ba? At least nalalaman natin yung magkabilang panig. Ngayon, titimbangin natin yan. Sino talaga ang nagsasabi ng totoo? Baka mamaya si Congresswoman Luistro maglabas na. Ito po, yung kasunduan ng Divina Law. Diyan si Atty. Buko. Diyan yung yung kay Vic Soto, mga kababayan. Vic Soto versus Daryl Yap. Di ho ba, mga bossing? Ngayon, sabi ko, check nga natin ano ba yung yung law firm nila Inday Sara Duterte, mga kababayan. Ano ba yung law firm nila Inday Sara Duterte na sinasabi ni BP Sara na tumayo bilang lawyer para doon sa asawa ni Congresswoman Beatrix Luistro. Nakita ko dito, actually hindi ako, yung Team MR po behind. Sa likod po ng mga ngiting ito, meron pong mga tao na katulong ni Mark Ramos, mga kababayan, upang mahagilap po namin itong mga ito, mga bossing. Okay? Nandiyan si Jordan G. Palakpakan! At nandiyan din po yung iba nating mga editor. Ano sabi dito? No?
Sarah Mans never registered. Naku po, Diyos ko Lord. Law firm. Balita ho yan ha, mga bossing, ng GMA. Sarah at Mans Carpio never registered law firm. PCIJ report baseless, says Duterte's daughter. Mga kababayan, the Carpio and Duterte lawyer entity which has Sara and husband Manases Mans R. Carpio, ano daw po, our partners, was born over 10 years ago but has not registered at all. Walang nakarehistro sa Security of Exchange Committee. So, paano nga ho mapapanindigan yun? Kung walang SEC, si Inday Sara Duterte, dapat, kung sakali ho no? Kung sakali na hindi totoo yung kanyang mga sinasabi patungkol po doon, mga bossing, sa kaso, no? Nung asawa ni ni Luistro, sana tumahimik na lang siya. Kasi ayan, kagaya niyan, nahahalungkat pa yung mga ganitong balita ho. O, alisin ko to. Mga bossing, pakita ko sa inyo tong isang page. O. Ito ba yung isang page? O, yan. No, nakalagay dito, among its finding, the Carpio and Duterte lawyer, lakihan ko. Titingala na lang ako. Sakit sa mata Yung salamin ko, ito Kasi hindi ko sinusuot pag nagbablog ako dahil nagre-reflect nga yung mga ring lights na nakapaligid sa atin. Among its findings, no, the Carpio and Duterte lawyers entity which has Sara and husband Manases Mans Carpio as partner was born over 10 years ago but has not registered at all with the Security and Exchange Commission as of this posting. The Supreme Court and Local Government Code prohibits mayor and governors from participating their profession. Prohibits. Mayor and governors for participating from practicing their profession, but Sara has not formally publicly declared her leave of absence from the firm since 2016. However, Manases has appeared as legal counsel to big companies with big cases before government regulatory agencies last month. The find opened a branch office Cebu its second after. Wala talaga sinasabi. Security and Exchange Commission. Yan nga po, mga kababayan. Paano yan? Di sunog lalo si Inday Sara Duterte ho dito. Mga bossing. Di ba? SEC. Sunog lalo ho si Inday Sara Duterte dyan, mga kababayan. Kasi, kung ano-ano na lang ang sinabi Kung ano-ano na lang po yung binibintang Pero hindi, baka mamaya naman. Di ba? Magulat tayo. Maglabas ng ebidensya, maglabas o may ipakita si Inday Sara Duterte na ebidensya na ito talagang yung asawa ni ganito. Kung meron ho. Sabi ni Marus Vlog, saang office nila? Nasa Davao ba?